wrong when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Mainit na ang sikat ng araw nang magising si Jessie. Napasapo siya sa kanyang noo dahil sa sobrang sakit niyon. Pagkatapos ay yumakap siya sa malambot na unan at iminulat ang mata. Ilang minuto rin siyang nagpakatulala. Tsaka bumaling siya sa orasan. Nanlaki ang mga mata niya dahil nakita niyang mahigit 11 na pala. At malapit na ang lunchtime. Nakalimutan niyang kailangan niyang gumising ng 7 dahil may importanteng tao siyang kikitain. Shut! Tinanghali na ako. Manang, pakihanda po ng coffee at sandwich ko. Sa kotse na ako kakain. Pakibilisan lang po please. Saad niya. Matapos niyang pindutin ang voice monitor sa kusina. Copy, senyorita. Sagot ng mayordomo nila. Mabilis nagbihis si Jessie at dahil maiksi naman ang buhok niya ay hindi rin siyang nahirapan ayusin iyon. Halos talunin na niya ang hagdan dahil sa sobrang pagmamadali. Ate, dahan-dahan, baka mahulog ka. Rinig niyang sabi ni Jello. Hindi ka nakakain yan? Ayan, inom-inom pa. Ayan tuloy, tinanghali ka na. Saad naman ni Julius. Hindi na, thank you, bye. Walang lingon na sagot ni Jessie, tsaka kinaway lamang ang kamay habang nakatalikod at palabas ito ng mansyon. Manong pakibilisan lang ha, kailangan kong mahabol ang kamiting ko. Gosh, hindi pwedeng makancel ang proposal ko sa kanya. Nag-aalalang sabi ni Jessie. Nang makarating ay mabilis siyang bumaba ng kotse. Tanging laptop at coffee mug lamang ang hawak niya. Sa sobrang pagmamadali niya ay hindi na niya napansin ang isang lalaki. Nako, sorry. Nakakainis naman oh. Nagmamadaling sabi ni Jessie. Dahil hindi niya sinasadyang matapunan ng kape ang lalaking nabangga niya. Hey, I'm fine Jessie. Sad ng pamilyar na boses ng lalaki. Kaya naman, napaangat ng tingin dito ang dalaga. Tide, nauutal pang sabi ng dalaga. Hi, why are you here? Mukhang nagmamadali ka. Saad ng lalaki. Yeah, pasensya ka na ha. Sobrang nagmamadali talaga ako. Sorry ulit. Nadumihan ko pa ang polo mo. It's okay. Sa loob ka ba? Diyan rin ang punta ko eh. Ani ng binata. Yes, sige ha, I have to go. Sorry ulit. Saad ni Jessie. Sabay na tayo. Iisang place lang naman papasukan natin. Ani ng binata. Kaya naman walang nagawa ang dalaga kundi ang tumango na lamang. Nang makapasok ay kaagad hinanap ng mata ng dalaga ang kanyang kamiting at lihim siya nagpapasalamat nang matanaw niya itong nagkakape. You're late, Miss Sandoval. Almost half an hour mo akong pinaghintay. I'm so disappointed, Miss Sandoval. My time is gold. Hindi mo ba alam ang dami kong kinansel na meeting para makita lang iyang proposal mo? Abat kung ganyan ka palagi kapabaya sa oras ay hindi tayo magkakasundo niyan. Saad ng lalaki. Mataba ito at sa tingin ng dalaga ay mahigit 30 na ito. I'm so sorry Mr. Vinaventura. I'm sorry to Miss Sandoval dahil paalis na rin ako. Hindi na ako interesado sa business mo. Saad ng lalaki. Lihim na nakaramdam ng pagkapahiya si Jessie, lalo na't nasa likod lamang niya si Tide. Wait, Mr. Vinaventura, habol ng dalaga sa lalaking kamiting niya. Subalit hinawakan lamang ni Tide ang kanyang siko upang pigilan siya. Stay here, ako ang kakausap sa kanya. I know him. Saad ni Tide. Kaya naman napanguso na lamang ang dalaga at pigil na pigil nito ang mapaluha. Dahil sa labis na kahihiyan, first time niyang ma-encounter ang ganong asal. Wala pang nakakapagsalita sa kanya ng masakit o nagpahiya sa kanya. Hindi na namalaya ni Jessie ang pagbitaw ng binata sa kanya at ang pagalis nito. Mahalaga sa kanya ang approval ni Mr. Vinaventura para sa bagong business na pinapatayo niya. Ayaw niyang mapunta na lang sa wala ang lahat ng mga pinagpuyatan niyang business proposal para dito. Nakaupo lamang si Jessie habang hinihintay niya ang pagbalik ni Tide. Ilang sandali lamang ay bumalik itong may ngiti sa labi tsaka may hawak na brown envelope.
Congrats. I didn't know na nakakaya mong pagsabayin ang mga business mo. Isa ka palang engineer designer, professional artist at CEO ng Double J Company. Congrats, pinirmahan na ni Mr. Vinaventura. Saad ng binata. Kaya naman nanlaki ang mga mata ni Jessie at lumiwanag ang mukha nito dahil sa saya. Kaagad na patayo si Jessie at walang pagdadalawang isip na napayakap siya sa binata na ikinagulat naman iyon ni Tide. Sorry, nadala lang ako. I'm so happy lang kasi. Wait, paano mo yun nagawa? Hindi madaling kumbinsihin si Mr. Vinaventura eh. Saad ni Jessie at nahihiyang nilayo niya ang sarili sa binata tsaka bumalik sa pagkakaupo. Twice ko na siyang nakamit. Friend siya ng daddy ko. Then I told him, "You are my girlfriend." That's why napapayag ko siya. Sagot ng binata na ikinamaang ng dalaga. Seriously? Sinabi mo yun? Saad ni Jessie. Nakangiti namang tumango ang binata tsaka naupo sa harapan niya. Hahaha, wow, buti na niwala sa'yo. By the way, mabuti na lang pala nakasama kita dito. Dahil kung wala ka lang dito, baka umuwi akong pasaan ang mundo dahil sa lungkot. You are Sandoval, isa kang billionaire princess ng Sandoval Group. Bakit kailangan mo pang magpakaawa kay Mr. Vinaventura at magpakapagod pumunta dito para lang sa proposal na ito? Pwede namang secretary or personal assistant mo ang gumawa. Saad ng binata. Simple lang, ayaw kong umasa sa pera ng mga magulang ko or yaman ng pamilya namin. Gusto ko lahat ng nakukuha ko at meron ako ay pinagpapaguran ko. Gusto ko maging successful businesswoman nang hindi ginagamit ang power ng apelyido ko. Sagot ng dalaga at uminom ito ng kape. Independent ha? Nakakabilib naman. Jessie, wala ka na bang pupuntahang iba? Why? Gusto sana kitang iyaing manood ng sine. I have 2 tickets. Ngayon ilalabas yung paboritong horror movie ng kaibigan ko si Cham. Binigyan niya ako ng 2 ticket. Maghanap daw ako ng kasama. Sayang naman kasi kung hindi magagamit. Pwede ka ba? Anin ang binata at hinintay ang sagot ng dalaga. Umaasa siyang papayag ito. Pasensya ka na ha, hindi ako pwede eh. Nakita mo yun? 5 bodyguards palaging nakabuntot. Utos siya ng daddy ko at isa pa, hindi ako sanay sa madilim. Saad ng dalaga kaya naman lumaglag ang balikat ng binata sa narinig. Bigla naman nakaramdam ng konsensya si Jessie nang makita niya ang disappointment sa mukha ng binata. Kaya naman nakaramdam ng guilt si Jessie dahil sa pagtanggi niya dito. Sige na nga, ano bang oras? Ngayon na ba yan? Saad ni Jessie. Naisip niyang nakakahiya naman kung tatanggi siya, gayong siya na nga itong tinulungan ng binata. Napapasigaw na lamang si Jessie habang natatapon naman ni Tide ang hawak na popcorn. Dahil sa gulat, yakap-yakap na ng dalaga ang kaliwang braso ng binata at napapasiksik na lamang ito sa upuan dahil sa nakakatakot na kanilang pinapanood. Hays, grabe. Kaya ayaw kong manood sa mga horror eh. Biglang nanggugulat. Halos atakihin na ako sa puso. Ikaw naman enjoy na enjoy mo. Sad ng dalaga na ngayon ay nasa isang kainan sila na nasa first floor lamang ng mall. Kulang na lang sumiksik ka sa likod ko. Naisip ko yung cleaner doon sa sinihan. Masyado tayong nagkalat doon. Ani ng binata. Nasa masayang pag-uusap ang dalawa nang may biglang umagaw sa kanilang pansin. Kaya naman kaagad na wala ang ngiti sa labi ni Jessie na mapagsino niya ang nagsalita. Tide, nandito ka pala. Sinong kasama mo? Ani ng maarting babae. Umalik ito sa pisngi ng binata pagkatapos ay lumingin ito sa gawin ni Jessie. Katulad ng dalaga ay halatang nagulat rin ito at nawala rin ang nakapaskil ng ngiti sa labi nito matapos nitong makilala ang kasama ng binata. Jessie, come on, magkakilala kayo? Tide, mukhang marami tayong pag-uusapan ah. Saad ng babae at naupo ito sa tabi ng binata habang nakaharap ito kay Jessie. Yap, at mukhang magkakilala rin kayo, sagot ng binata.
Halos ayaw ikurap ni Jessie ang kanyang mga mata at naitago niya ang mga kamay sa ilalim ng mesa pagkatapos ay mahigpit siyang napakuyom ng kamao. Parang bumalik sa alaala ni Jessie ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Dahil lahat ng yon sa babaeng kaharap, ilang taon niyang hinanap ito at hinintay na makaharap niya muli ito. Kelly, ang tagal mong nagtago ah. Kailan ka pa dumating? Seryosong saad ni Jessie at halos magngit-ngit ang mga ngipin niya dahil sa pagdiin ng bawat salita niya. Habang kaharap ni Jessie ang babae, ay pakiramdam niya ay para siyang bumalik sa dati. Nakikita niya sa kanyang isipan kung paano niya o ang babae. Nai-imagine niya ang pagpapahirap niya dito at unti-unting pinapatay. Kaya naman hindi na niya napapansin ang mga sinabi ng kaharap. Jess, are you okay? Ani ni Tide. Dahil kanina pa nila kinakausap ang dalaga, subalit na sa malalim itong pag-iisip. Tinapik nito sa balikat ang dalaga, dahilan upang maputol ang iniisip ni Jessie. Ha? May sinasabi ka? Ani ni Jessie nang lingunin niya ang binata. Sabi ko, napakaliit talaga ng mundo. Hindi ko akalain na magkakilala pala kayo. Ani ni Tide. At saka sumulyap kay Kelly. Batchmate kami noon, tipid na sagot ng dalaga. By the way, sige Tide, may iwan ko na kayo ni Kelly ha. Nakalimutan kong may pupuntahan pa pala ako, bye. Ani ni Jessie at agad na tumayo. Pakiramdam niya ay hindi siya pwedeng magtagal doon. Dahil baka hindi niya makontrol ang sarili niya at ano pang magawa niya sa babaeng kaharap. Baka makalimutan niyang nasa public place sila at kasama pa nila si Tide. Ganun ba? Sige, ihatid na kita. No thanks. May mga bodyguards ako at na-text ko na rin ang driver namin. Sagot ng dalaga. Samantala, nang makaalis si Jessie, ay lumipat sa kabilang upuan si Kelly upang makaharap nito si Tide. Ang galing mong umarte ah. Nagkunwari ka pang hindi mo alam na magkakilala kami ni Jessie. Now tell me, anong plano mo? Ani ng babae. Nakaharap ko ng 4 na Sandoval brothers. Kakaiba sila. Parang ipis lang sa kanila ang isang tao. Muntik pa akong madali. Now, bubuksan ko ulit ang kaso sa pagkamatay ni Bonox. Maghahanap ako ng ebidensya at kapag napatunayan kong may kinalaman ang mga Sandoval, wala akong pakialam kung pati buhay ko, tatay ko, mabigyan ko lang ng hustisya ang pagkamatay ni Bonox. Tiimbagang sad ni Tide at napakuyom ito ng kamao. Mag-ingat ka, baka ikaw ang mahulog sa sarili mong bitag. Ani ni Kelly. What do you mean? Kunot noong sad ni Tide, ngunit tumaas lamang ang kaliwang sulok ng labi ni Kelly. I mean baka ma-inlove ka kay Jessie at makalimutan mong parte lamang siya ng paghihiganti natin. Sagot ng dalaga. Kaya naman napailing-iling lang ang lalaki. No. Hindi mangyayari yan. You know me, Kelly. Wala sa bokabularyo ko ang ma-inlove o magmahal ng babae. Hindi ko kailangan ang love na yan. Dahil kung babae lang naman, marami akong babae at nandyan ka naman para ibigay ang needs ko bilang lalaki, right? Sa iyo pala satisfied na ako. Sagot ni Tide. At sa ilalim ng mesa ay sinadyang idikit ni Tide ang binti niya sa legs ng babae. Napangisi naman ng mapang-akit ang babae, tsaka napakagat labi at itinaas nito ang paa tsaka dahan-dahan iyon pinagapang sa binti ng lalaki, pataas sa gitna nito. Yan ang gusto ko sa iyo eh. So saan tayo? My place or your place? Ani ni Tide. Your car. Pagkatapos ihatid mo na ako sa kondo. Sagot ni Kelly. Sa loob ng kotse ng binata ay parehong nagpapakalunod sa init ang dalawa. Nasa ibabaw ng binata si Kelly at napapakagat labing sumasayaw sa ibabaw ng binata. Ngunit ilang sandali lamang ay biglang nakaramdam si Tide ng kakaiba. Bigla siyang nawala ng gana sa pagtatala ni Kelly at ang kanyang alaga ay biglang tinamad at lumambot. Kaya naman napahinto ang babae. Tom, what happened to you, Tide? Shit, natulog ka agad? Don't tell me. Pagod na agad yan. Hindi pa nga tayo natatapos. Inis na sabi ni Kelly dahil sa pagkabitin nito. I don't know. I'm sorry, Kelly. Siguro next time na lang. Baka kailangan lang magpahinga.
Sagot ng binata at nakaramdam siya ng pagkapahiya sa babae. Sino ba naman ang hindi mapapahiya sa ganong sitwasyon na sa kalagitnaan na sila ng langit, subalit bigla na lamang bumagsak ang alaga niya at nanlambot. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.